Mga ka-Republic, matagumpay na nagawa ng Gilas Pilipinas ang unang bahagi ng kanilang misyon, ang sweep ang kupunan ng Guam sa first window ng FIBA qualifiers. Inamin ni Tim Cone, hindi ganun kaganda ang nilaro ng Gilas sa kanilang pangalawang laban. Pero natuwa na rin ang Gilas coach. Win is a win. Kahit 1-point win lang yan, 40 or 20, sabi niya. Kasukob ngayon ng Australia ang Gilas sa top position sa Group A na parehong may tig-2 panalo walang talong record. Ngunit sa darating na buwan ng Pebrero at unang linggo ng Marso, makakaharap ng ating national team ang malalakas na kupunan ng New Zealand at Australia. Dalawang powerhouse team ito pero wag silang pakasisiguro. Babalik na rin si Kai Sotto. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, tapos na ang first window ng qualifiers at matagumpay na naipanalo ng Gilas ang 2 game assignment laban sa kupunan ng Guam. Tulad ng unang laro na ginanap sa home court ng Island US State, muling dinumina ng Gilas ang kupunang pinangungunahan ng SMB player na si Jericho Cruz. Gamat tambak din ng 24 points, medyo disente naman kaysa unang laban ang resulta ng bakbakang ginanap sa Blue Eagle Gym 95-71. Sa unang game, tambak ng 41 points ang Guam 87-46. Ang totoo, inabangan ng mga Pinoy ang sagupaan ng dalawang kupunan dahil may maangas na pahayag ang coach ng Guam. Nagugulatin daw nila ang mundo. Ganon din si Jericho Cruz na nauna nagsabi, tatalunin daw nila ang Gilas tulad ng ginawa ng Chinese Taipei. In fairness, isa si Jericho Cruz sa mga pinakaastig na player ng Guam. Lalo na sa second game na siya ang bumuhat sa kanilang team, scoring 27 points. Ngunit hindi ito naging sapat para mabuhat niya ang kanyang team para makabawi sa Gilas. Nalasap ng Guam ang kanilang pangalawang talo at ngayon may pareho silang record ng kupunan ng New Zealand na yumuko din ng 2 sunod sa team ng Australia. Magkasukob sa top ang Australia at Gilas sa Group A na parehong may tig-2 panalo walang talong record. Early next year, last week ng February at first week ng March, makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Australia at New Zealand. Sabi ng mga talangkang buzzers, yan ang laban na kung maipapanalo ng Gilas ay pwede raw maipagmalaki. Hindi masaya ang mga buzzers na natalo ng Gilas ang kupunan ng Guam. Sabi pa nga nitong isang super talangka ang utak, dapat daw matuluyan na si Scottie Thompson. Kasi nga na-injured si Thompson sa early part ng fourth quarter. Nasa katinuan ba ang utak ng ganitong tao na nagwiwis na matuluyan ng isang player? Kahit ba player yan ang team na ayaw mo eh. Hindi ito tamang asal ng matinong tao. Anyway, babalik muna sa kanya-kanyang mother team ang mga player ng Gilas ngayong tapos na ang first window ng qualifiers. At sa kalagitnaan ng Pebrero, muling magsasama-sama ang team para paghandaan ng 2 mabigat na laban kontra sa Australia at New Zealand. Parehong powerhouse ang 2 kupunang ito at dito inaasahang masusubok ang husay ng Gilas Pilipinas. Ngunit sa kasulukuyang frontcourt lineup ng ating national team, maraming umaasa na kaya na nila makipagsabayan sa malalakas na team. Bumilib si Tim Cone sa performance ng Gilas new big man na si Quintin Millora Brown na tinawag niyang fast learner. Madali raw natutunan ni QMB ang sistemang pinatatakbo nila sa team, ang paborito niyang triangle offense. Retiro na si Japet Aguilar sa Gilas duty at hindi na nila ito makakasama sa susunod nilang laban. Walang dapat ipag-alala. Nasa mabubuting kamay ang ating national team sa tambalan ni Junmar Fajardo at Millora Brown. Plus babalik na si Kai Sotto at nariyan pa si AJ Edu. Mayroon pa tayong Carl Tamayo na isang napakahusay na rim defender. Hindi lang tayo sure kung tatapik ba ng ibang player si Tim Cone para sa second window ng qualifiers. Dito sa second game against Guam ay hindi masyadong ginamit ni Tim Cone si RJ Abarientos. Abangan natin kung mabibigyan ng chance si Juan Gomez Diliano. Samantala, pwera sa mga buzzers, masaya ang maraming Pilipinong walang talangka sa utak sa 2 panalong naitala ng Gilas. Ngunit ang saya ng mga Ginebra fans ay nahaluan din ng lungkot.
Na-injured nga si Scottie Thompson at habang ini-edit natin ang bidyong ito ay wala pa tayong natatanggap na report kung ano ang degree ng injury ni Scottie. Kung sakali, magiging malaking bagay ito sa kampanya ng Ginebra sa pag-resume ng PBA Games. Nasa delikadong pampitong pwesto ang Ginebra sa team standings at kung mawawala pa si Thompson na isa sa mga inaasahan ng koponan, magiging malaking problema ito ni Coach Tim Cone. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Enrico de Guzman mula sa Belgium. Salamat sa panonood, kabayan. Lagi kang nariyan. Shoutout din sa iyo, Sahara Higia. Good luck Gilas daw. Yes, na good luck na. 2 beses nanalo. Sa iyo rin, shoutout Perla Kudisal. Sabi niya, good luck. Yes, tapos na, nanalo na tayo. Sa iyo rin, shoutout Jose Rodrigo. Laban Gilas, laban. Sabi niya, shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, shoutout Rick Armada. Kahit wala daw si JB sa team ni Norman Black, ayos lang yan. Sa iyo rin, Ruel Nalayog. Shoutout daw from Paranaque. Yes, shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Rodantes Sabida. Ingat lagi po kayo sa laban, sabi niya. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, shoutout Papa Kiko. Dinaya na raw ang Gilas, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Gerardo Balentec. Yes, walang problema sa mga players. At sa iyo rin, shoutout Tantric. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.